Good morning mga kasangkayan, mga paingaaghay nga tanan. So nakikita na naman na adi kita na naman yan na dagas because I just want to show you something na ito ay hindi ulit nakilalahin. This is tapungay. We call this in waray-waray at tapungay. By the way, this is basically just a dump of some short clips na nandito sa aking cellphone because I have so much videos in my cellphone na nanghihinayang naman ako na i-delete agad without ano ba tawag yun para mo lang akong na mahigamitan kay sayangin na nakipag-binuro video. So adi kita na hadagat. So ipakita ko lang iyo edi nga pipera. So ini ngayon nakikita yan na this is tapungay. This is edible based on experience kasi nakasanayan na namin tong kainin mula pa man mga bata pa kami. So eto tumanda na ako. Meron pa ring tapungay. So parang wala nang kumakain ito ngayon. Ewan ko ba? Pero kami nga siguro mga more than 30 years ago na or 20 years ago since the last time we have eaten this tapungay. So adila kita rani amon balay kay tamong balay. We are near the sea kaya nakakalibre kami damo nga pagkaon. So tikang didihadagat ha. So tapungay at tunga yung unang kanita. Please comment down below kung kinakain yan doon sa mga lugar nyo or kung kilala nyo yung tapungay at kung ano yung tawag sa inyo because I only knew the waray-waray term for that kind of shellfish. Very small, napakalit lang ng mga ito naman. We call this arakaak in waray. I don't know in other terms or in English ba or dito sa ibang lugar what you call this, but based on experience again, this is edible. Nakasanayan na namin tong kainin. This is best when cooked in coconut milk with moringa or malunggay leaves. So comment down below again kung anong tawag nito sa inyo, sa inyong mga lugar, o ano kaya tawag nito sa English. So as I have said earlier, this is just a compilation of of a few short clips sa aking cellphone kasi I'm going to delete. Matagal na yung mga video na to. So this is arakaak. So may isang klase pa nito yung tinatawag na ila pero hindi yung kinakain, masyadong malambot yung kahit hawakan mo malambot pa din. So nandito sila makukuha sa mga ibabaw ng mga batuhan. So andito pa rin tayo sa mangroves area. I just don't know what is this video all about. So I think tungkol pa rin to sa tapungay. Sige, bahala na kayong mga gustong manood nito kasi paulit-ulit na yung mga video about one topic. So again, tapungay pa rin yan. Kung makikita nyo, masyado siyang maliit. And by the way, kahit maliliit yan, may kakaiba siyang sarap na basta masarap siya. Maganda siyang panghalo sa egg omelette. So yan yung nakasanayan namin. Yung iba naman tinatanggal lang namin yung napakamaliliit, laki pa yata yung muta ng tao pero masarap to tapungay. Again, there are so many kinds of tapungay or ang tawag dito species or types of tapungay pero iisang lasa, masarap, confirm. Again, paki-comment kung kayo nakain to doon sa mga lugar nyo at kung ano ang tawag nyo dito sa tapungay. Nandito siya makikita sa mga batuhan sa mangroves area. May makikita kasi doon sa mga batuhan na distance na siya sa sa mangrove area pero ibang na ulit, may pagkakaiba na sa kulay at texture ng kanilang shells, outer shells. Ano pa ba yung nandito sa video na to? About saka-saka naman. Ito, masyadong slimy yung nito. So actually hindi ako nangunguha nito ngayon para kainin. Ipinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kinakain namin noon. So saka-saka, obviously pinangalanan niya na saka-saka kasi lahat sila ay nandito sa taas ng mga mangroves. Ayan, ito yung mga kinukuha ko dito is saka-saka pa rin. Ewan ko kung anong tawag nito sa ibang lugar, basta sure ako dito na edible to kasi nung mga bata kami kinakain namin to kasi napakadaling kunin, mabilis makita kasi lahat sila ay nag-aakyatan sa mga puno ng mga mangroves. Maano siya, madaling
brick yung kanyang mga shells. Kaya lang, yung ayaw ko naman dito is, yung laman niya is very slimy kasi parang nagproduce siya ng parang, anong tawag dito? Parang napakalapot na laway. So, saka-saka kasi lahat sila nagsasaka. Kasi yung tawag sa amin na, yung waray-waray sa, ng saka, ay ibig sabihin ay umakyat doon sila sa taas. So, kaya siguro ganun yung tawag dito ay saka-saka. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura nito. Saka-saka. Again, hindi ako nanguha para kumain nito. Nakakain ako nito more than 30 years ago, 20 years ago na. So, that would be all for now muna mga kasangkayan.